Game, umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Pero lagi po, sa araw-araw na ginawa ng Diyos mga kababayan, hindi po yung Diyos ng mga Duterte o yung Diyos ng mga DDS ha, yung totoo pong Diyos. Eh meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na topic sa umagang ito. At uumpisahan ho natin mga bossing doon kung saan yung hindi natin na topic kagabi. Yung mga missing sa Bungero. Yan yung umpisa ho natin. Ay hindi, wag muna. Dito muna tayo. Sa tindig po ng Pilipinas. Pagtungkol po sa, kumbaga, pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang mga bansa. Ito muna tayo, no? Hey, friend to all, enemy. Hindi po napangatawanan ni dating Pangulong Duterte kasi ho ito, mga bossing eh. No? Kung meron pong tinatawag na ngayon na baste, duwag, nung panahon din ho ng dating Pangulong Duterte, nung siya ay nanunungkulan bilang presidente ng Pilipinas, meron din po na Duterte duwag mga kababayan. Bakit to? O ayan. Sa China, naduwag tayo nun eh. No, hindi tayo kasama. Kaya lang, bilang pinuno ng ating bayan, si Duterte dapat ang nangunguna sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Sa pagpalagpo sa China. Dahil inaangkin ng China ang ating mga teritoryo. Di ba? Pero ano po? Wala. Nagpaano lang po, nagpachuchu lang po sa China mga kababayan. Pakinggan nyo kung ano ngayon ang stand ng Pilipino, ng Pilipinas sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Oh. Friend to all, enemy to none. Ito pa rin ang foreign policy ni PBBM. Oh, di ba? Kaibigan lahat. No? Kaibigan lahat. Pero wag nyo kami bubulihin. Di ba? Hindi porket nakikipagkaibigan kami sa inyo, hindi po porket maayos ang pakikitungo nyo sa amin, sasamantalahin nyo. Huwag nyo kaming bubuluhin. Dahil pag binuli nyo ang Pilipinas, missile ang katapat ninyo. O di po ba? Kaya nga ano sabi ng China kay Pangulong Bongbong Marcos? Alisin nyo yung mga missile nyo dyan. Hindi namin gusto yung mga missile nyo dyan. Ano sagot ng ating presidente? Tumigil kayo ng pambubuli. Huwag nyo kaming hinaharas para hindi namin kayo balahan ng missile. O di ba? Yan din po ang nagugustuhan ng mga kakamping, mga bossing, kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung pagtindig, pagtayo, no? Sa West Philippine Sea. Tuloy. Pero may hangganan daw ang pakikipagkaibigan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, palakaibigan daw ang bansa. Pero hindi ibig sabihin magpapabuli ito, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Si Duterte lang naman ho ang ganyan mga kababayan. Binubuli na ho yung ating mga mangingisda pero ano pa ho ang ginagawa? Barter kasi yan. No? Kawawa na yung ating mga mangingisda. Biruin nyo, pinaghirapan po. Yung mga malalaking isda, pinaghirapan po na hulihin yung mga mahal na isda. At pagkatapos, sasabihin, barter lang po dahil pinalitan ng yosi at pinalitan ng alak. Kaya dating Pangulo lang ho yun. No? Hindi makapalag sa China. Di ba, Ma'am Brenda Barton at Shiro Kansaki? We are still friendly to China, but China must also compensate. If China continues to be aggressive to do many things there, not against our sovereignty, definitely the president will fight back. Sabi mo, yes, Bersamin, sabi mo, we will fight back to China. Alam naman natin, nakita din naman natin, urong-sulong naman din ang China, mga kababayan. Ang lakas lang pong mambuli eh. Ano? Ganyan na ganyan ho ang stylean o ang estilo ng dating Pangulong Duterte. Malakas lang humambuli, mga kababayan. Di ba? Pero kapag pinalagan yan, iiyakan din yan. Tingnan nyo nga, kinanti lang ho ni Trump. Taripa lang ang katapat. Lugmok agad, bagsak agad yung ipinagmamalaki ng mga DDS, no? not welcome that. Hindi kagaya ng SONA noong 2024, walang specific mention si PBBM tungkol sa sigalot sa laot. Ang sinabi niya ngayong taon. Then as now, our foreign policy remains the same.
The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. Ayon kay Foreign Affairs Pero hindi magpapabuli. Di po ba? Yan ba yung sinasabi nyo na weak president, mga DDS? Yan ba yung binubuli nyo na presidente na mahina? Sa panunungkulan niya, bilyon-bilyon po yung mga droga na nahuhuli, nasasabat. Sa panahon ho niya, mga kababayan, tinitindigan ang West Philippine Sea. Tinitindigan ang ating mga teritoryo. Pumapalag kapag may lumagpas sa ating teritoryo. Yan po ba yung sinasabi nila na weak president? Or yung wala pong magawa? Biruin mo, nakasadsad ang BRP Sierra Madre doon sa ating teritoryo, doon mismo sa ating karagatan, sa atin mismong border. Pero pag pinagawa nila o pag pinakumpuni nila yung BRP Sierra Madre, wala. Itinatago pa nila. Yun po yung pagyayabang ni Roque. Di ba? Parang mas weak ho talaga yung dating Pangulo. Tsaka kung malakas kayo. Eto, sorry ha. Kung malakas kayo, malamang wala sa dahig si Duterte. Kung tigasin kayo, malamang wala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Malamang hanggang ngayon, nasa Pilipinas pa din yun. At nagsisisigaw pa din po ng meron tayong adik na presidente. Pauulit-ulitin pa din. Wala eh. Tingnan nyo nga yung mga alagad nila, walang nagawa mga kababayan. Mga nakayuko lang. Kung ang pagmamalaki nila, si Bato de la Rosa, nakaantabay kay dating Pangulong Duterte. Ano ginawa ni Bato? Nandun lang naman. Nagtago naman po sa bundok, mga kababayan. Nagpatay pa ng cellphone, hindi pa nakontento. Ayaw makarinig ng balita tungkol sa ICC. Di ba? Kung malalakas yung mga yan, mga bossing, nako, hanggang ngayon nasa Pilipinas pa din malamang ang dating Pangulong Duterte at meron pa din mautog na ginagawa nila. Kaso wala na mga kababayan. Di ba? Malakas, PBBM lang. Pati po sa China, malakas din po. Secretary Teresa Lazaro, maraming kaalyansa ang Pilipinas, lalong-lalo na sa pagsuporta sa landmark 2016 Arbitral Award ng Pilipinas sa territorial dispute nito sa China. Sa harap naman ng high school students, ikinampanya ni National Security Advisor Eduardo Año ang programa ng gobyerno kontra insurgency. Alam mo kasi dyan sa kilusan, meron tinatawag dyan na coercion, na kapag naging miyembro ka ng partido, sasabihin nila na kamatayan lamang ang pwedeng maghiwalay sa'yo at sa partido. So, ibig sabihin nun, pag nag-surrender, kasama na yung peligro sa buhay. Kaya mabigat na desisyon para sa isang miyembro ng armado sa pag-surrender. At yon ang binibigyan natin ng paliwanag sa kanila sapagkat hindi totoo na kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa kanila. Di ba? Yan ang kagandahan mga kababayan sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Maricor Magno, shout out watching from Japan. Shout out sa iyo, madam, at kay Ma'am Delia Rosario. Sa amin ang maisog, sa amin ang matapang. Di ba? Anyway, alisin ko na yan. Kaibigan ng lahat, hindi kaaway. Walang kaaway ni